Dumating na ang araw ng duelo sa gitna ng mga Simorians at ng mga Earthlings. However, magkakaroon dito ng isang napakalaking twist guys. Magagalit si Tsurugi, magkakainitan silang dalawa ni Maru at para bang magsisimula pa at mauuna ang laban sa gitna ng dalawang ito bago ang main event na ang Dabura versus Yuka. Ang lahat ng yan at marami pang iba, tatalakay natin dito sa ating chapter spoiler para sa Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 14. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo na din ang bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Kaya naman huwag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay As an Older Brother dahil kung natatandaan nyo ang sinabi ko kanina, ang dalawang panganay sa magkakapatid ang magkakainitan. Sa pinakaunang parte ng chapter, namomroblema na ang buong Jujutsu Tech. Hindi nila alam kung anong magagawa nilang countermeasure, especially since ang request nga ng representative ng mga Simorians ay ang magkaroon ng duelo sa gitna ng representative ng Earth at nitong si Dabura, which is an impossible fight. Kung hindi nila magagamit si Yuji, wala silang ibang Earthlings, ibang sorcerer na maitatapat kay Dabura. Imposible yon. Kaya alam nila na hindi din naman dito mananalo si Yuka. Na-i-consider na rin nila ang paggamit ng isang nuclear weapon pero alam nila na kahit yun, hindi nila masisigurado. Hindi absolute 100% na mawawasak noon ang Simorian ship, especially ang mga pinakamalalakas na Simorians tulad ni Dabura. Kaya imposible yon at mas mataas pa ang risk na sa Earth yun nag-backfire. Then switching of scenes, makakarating naman tayo kay Maru na nagmumuni-muni, nag-iisip ng napakalalim after ng nangyari sa kanyang kapatid. Naalala ni Maru ang mga panahon na bata pa lamang sila ng kanyang kapatid na si Cross at napag-usapan nila ang tungkol sa isang importanteng bagay, ang mga stones na matatagpuan sa Simoria, specifically ang area na populated, ang area kung saan naroroon at nakatira ang mga rumor. Na nabanggit na nga sa nakaraang mga chapter guys, ang mga batong yon na ginamit nga nila para mag-create ng Nonax ng kanilang mothership ay nagko-contain ng enormous amount of cursed energy. Napag-usapan ng magkapatid before na dahil daw sa batong ito na napaka-importante, napaka-valuable, yun ang nagpapalakas ng greed at ng pagiging gahama ng iba pang mga aliens. Na dahilan kung bakit nagalit dito si Maru habang sinasabi na bato lang daw yun, wala yung isip. Nasa kanila mismo, nasa pagkatao nila, nasa greed ng mga taong problema at hindi dapat ang batong yon ang sinisisi. But now, nagsisimula ng magbagong isip ni Maru habang dinudurog ang isa sa mga batong yon na hawak-hawak niya ngayon. Habang naalala ang statement na sinabi niya noon kay Cross na kahit na daw ganun, kailangan pa rin nilang protektahan at i-defend ang kanilang mga properties bilang mga warrior ng mga rumor. Sa pagkakataong ito naman ay napaisip din ang kapatid naman ni Yuka na si Tsurugi kung paano gumagana at ano ang mekanismo ng Nonax, ng mothership ng mga Simorians, kung paano ito napapatakbo ng cursed energy. Isa sa mga bagay nga na gustong ma-acquire ng Earth, ma-acquire ang knowledge kung paano nila nako-convert ang cursed energy into power na magagamit sa ganitong paraan. However, dito nag-meet ang dalawa. Nagkatagpo sila at dito magsisimula ang napakatinding pagkakainitan. Dahil as you know, ang dalawang ito ay ang nakatatandang kapatid ng dalawa sa pinaka-significant na characters na magpe-play ngayon at hand. Si Cross, ang dahilan kung bakit nagalit si Dabura at kung bakit nagbago ang plano ng mga Simorians, at ito namang si Yuka na maaari, napakataas ng tsansa na mamatay sa duelo niya kay Dabura. Sa pagkikita pa lamang ng dalawang ito, pinarangka na agad ni Tsurugi si Maru. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa habang sinasabi na may paraan daw para ma-boost at para maging mas malakas pang mga sorcerers kapalit ng kanilang buhay. Na alam naman natin lahat kung nakasubaybay kayo guys sa main series, ang isa sa napaka-lupet na features ng pagiging sorcerer ang paggamit ng Binding Vow. Mas mabigat na isasakripisyo mo, mas malakas na power ang magigain mo. At kung isasakripisyo daw ng isang sorcerer ang buhay niya, makakagain nito ng overwhelming power. Na para bang gusto niyang ipamuka dito kay Maru na kahit malakas si Maru, kahit OP ito, magagawa niya itong tapatan kung isasakripisyo niya ang kanyang buhay. At sa pagkakataong ito ay aware and alam na pala ni Tsurugi na may taning na ang buhay ni Yuka, na may natitira na lamang na 3 months sa kanyang lifespan.
At dahil doon, ayaw nitong si Tsurugi na mamatay si Yuka ng mas maaga pa sa taning niya. Kahit papano daw, kahit mamamatay na si Yuka, kailangang ma-fulfill at ma-enjoy pa niyang natitirang 3 months na kanyang lifespan. At hindi siya mamatay ng dahil lamang sa isang walang kwentang duelo. Kaya ang binabalak pala dito guys nitong si Tsurugi ay ang pumasok sa gaganapin na duelo at mag-serve as a proxy. Pipigilan niya si Yuka, pipigilan niya ang Jujutsu Tech at siya ang tatapat kay Dabura. Paano niya gagawin yon? Tulad ng nabanggit ko kanina, isasacrifice nitong si Tsurugi ang kanyang buhay para magkaroon ng isang binding vow. And since mabigat na sakripisyo ang iyong mismong lifespan, ang iyong mismong buhay para lamang makagain ng power ng napakadali, for a moment, magiging OP din talaga siya. Pero after nun, mamamatay siya syempre dahil hindi mo pwedeng i-cancel ang binding vow. Habang itong si Maru naman sinagot si Tsurugi at sinabi na napakatagal daw nila na naghahanap ng isang lugar na magsaserve as their shelter. Nahanap nilang Earth eventually, pero bago yun mangyari, napakatagal nilang palibot-libot sa napakadilim na lugar, sa napakadilim na area na tinatawag na space. Dahil isipin nyo guys, nakakatakot nga naman kung pag-alagala ka sa napakadilim na outer space nang wala kang patutunguhan, wala kang isang specific na target na location. And ngayon na natagpuan nilang Earth, ganito pa pala ang mangyayari. Kahit papano nilinaw naman ni Tsurugi kay Maru na hindi naman niya gustong labanan si Maru. Ang gusto lamang niya, makarating siya sa area kung saan gaganapin ng duel para siya ang pumalit kay Yuka. Para siya ang tumapat kay Dabura at hindi mamatay ang kanyang nakababatang kapatid. Na as an older brother, he should be the one to do it. Siya na daw ang lalaban kay Dabura at hindi dapat ngayon magwakas at mamatay itong si Yuka. Dahil gano'n na nga at limitado ng lifespan niya, mas lalo pa itong mapapaikse ng dahil sa duelong ito. Pero ang problema, tumigas na dito si Maru. Matigas ng willpower niya dito at sinabi niya dito kay Tsurugi na hindi imposible. Hindi niya hahayaan na mangyari yun bilang isang warrior ng mga rumor ng mga Simurians. Na dahilan kung bakit sinabi nitong si Tsurugi na wala daw siyang choice. Wala siyang pakialam kay Maru. Kailangan niyang umalis sa dadaanan niya dahil kung hindi, papalagan niya ito. At minura-mura niya pa dito guys si Maru. Kaya naman nagkainit ng dalawa at kung titingnan yung napaka-solid na panels na ito, binunot na ni Tsurugi ang kanyang Honoyagi. Nagsimula ng kumalat ang sparks nito sa kanyang blade at ito namang si Maru, binunot na ang sword na kapareho ng sword na nakita natin na bubunutin sana dati nitong si Cross. And this is where the chapter ends sa isang nalalapit na bakbakan sa gitna ni Maru at ni Tsurugi na para bang magiging isang duel din na mauuna pa sa main event na ang duel ni Dabura at nitong si Yuka. Of course, madaming possible plot twist paano kung dumating si Yuji. Yun ang pinaka-ine-speculate ng napakarami. However, this is where the chapter spoiler ends and I suggest na panoodin nyo din ang ating full chapter review by this weekends, Saturday or Sunday. It is The Plated Weeb and I will see you guys on the next one.